Maaga pa lamang ay abala na ang kusina ng kilalang restaurant sa Makati. Maingay ang tunog ng kawali, sunod-sunod ang tawag ng orders, at mabilis ang galaw ng bawat staff na tila sanay sa pressure ng fine dining. Sa labas, elegante ang dining area. Mga salaming dingding, chandelier, at mga customer na naka-corporate attire. Ngunit sa loob ng kusina, ibang-iba ang mundo. Sa gilid ng back entrance, may isang lalaking nakatayo. Hawak ang isang lumang backpack. Si Arvin, 50 taong gulang. Simple ang suot na polo at maong. May bahid ng uban ng buhok at baka sa mukha ang mga taong ginugol sa pagtatrabaho. Tahimik siyang nagmamasid sa paligid bago kumatok sa pinto ng HR office. Magandang araw po. Mag-a-apply lang po sana bilang dishwasher. Mahinahon niyang sabi. Hindi maiwasan ng HR na mapatingin muli sa kanya. Sir, sigurado po ba kayo? Medyo mabigat po ang trabaho. Ngumiti si Arvin. Wala pong problema, ma'am. Sanay naman po ako sa kusina. Hindi niya sinabi kung gaano siya kasanay. Ilang oras lang ay tinanggap na siya. Kulang daw kasi sa tao at kailangan kaagad ng papalit sa umalis na dishwasher. Pagpasok niya sa kusina kinabukasan bilang bagong empleyado, agad siyang napansin ng mga staff. Uy, may bagong lolo tayo, biro ni Mark, sabay tawa. Dishwasher? Baka naman mapagod ka agad yan ha? Dagdag ni Jana. Samantala, si Jao, ang head chef na nasa early 30s, may maayos na chef coat at mayabang ang tindig. Sumulyap ito kay Arvin mula ulo hanggang paa. Oh, ikaw pala yung bagong dishwasher. Siguraduhin mong hindi ka matatambakan ng hugasan ha. Ayoko nang babagal-bagal dito. Opo, chef. Maliwanag po. Sagot ni Arvin nang merong paggalang. Mula noon, hindi na siya tinantanan. Halos hindi pa nagsisimula ang lunch rush, ay tinatambakan na siya ng sandamakmak na plato. Pati mga kaldero, na halos 2 tao ang kailangang magbuhat. Ipinasa ito sa kanya. Sama mo na to, sigaw ni Albert na waiter. Sabay lagay ng tray na may tirang pagkain at hindi pa dapat hinugasan. Kahit ang mga bahagi ng stove at exhaust filter na maintenance na ang dapat gumagawa ay pinahuhugas pa sa kanya. Hindi siya sumasagot. Tahimik lang siyang kumikilos. Maingat. Sistematiko. Hindi siya nagrereklamo kahit sumasakit ang likod niya sa pagyuko sa lababo. Dahil doon, ay mas lalo itong ikinainis ng mga bully. Bingi ata, bulong ni Pat, habang natatawa. Subukan natin kung hanggang saan ang pasensya niya, sagot ni Jana. Sa gitna ng ingay at tawanan, si Arvin ay nakatuon lang sa kanyang ginagawa. Ngunit paminsan-minsan, napapangiti siya sa mga lutuan. Sa paraan ng paghawak ni Jao sa kawali, sa pagplate ng pagkain, may kung anong pamilyar sa kanya at may kung anong mali. Napansin niyang hindi maayos ang sistema. Walang disiplina sa pag-ayos ng ingredients. Sayang ang mga tinatapong pagkain. May mga shortcut na ginagawa na maaaring makaapekto sa kalidad. Sa kabilang bahagi ng restaurant, abala rin ang may-ari, si Albert. Nasa opisina ito, nakatingin sa sales report. Bumaba na naman ang kita kumpara noong nakaraang taon. Hindi niya maunawaan kung bakit. Gayong sikat pa rin naman sila at marami ang kumakain. Kung alam lang sana niya na ilang metro lang ang layo niya sa taong may sagot sa problema niya,
ay talaga namang hindi na siya mag-iisip ng malalim. Sa pagtatapos ng araw, naiwan si Arvin sa kusina. Naglilinis ng huling batch ng hugasan. Tahimik ang paligid. Kinuha niya ang isang kawali. Sinuri ang kapal at bigat nito. Sa kamarahang ibinalik sa sabitan. Sa kanyang mga mata, hindi siya isang dishwasher. Isa siyang lalaking merong misyon. At hindi pa alam ng lahat na ang pagpasok niya sa kusinang iyon ay siyang magsisimula ng pagbubunyag na magpapayanig sa buong restaurant. Lumipas ang 2 linggo at tila lalong naging mabigat ang bawat araw para kay Arvin. Kung noong una ay panunukso lamang ang natatanggap niya, ngayon ay mas malinaw na ang layunin ng ilan. Gawin siyang katawa-tawa at pahiyain hanggat maaari. Sa tuwing papasok siya sa kusina, may mga matang nakamasid na tila naghihintay kung kailan siya magkakamali. Isang umaga, bago pa magsimula ang lunch service, may nabasag na 3 mamahaling plato malapit sa prep area. Tahimik si Arvin na naghuhugas nang bigla na lamang sumigaw si Jana. "Chef Chow! Nabagsak ni Manong yung mga plato." Napalingon si Arvin. Malayo siya sa pinangyarihan. "Hindi po ako," mahinawan niyang sabi. "Tumahimik ka!" Singal ni Chow. "Kabago-bago mo, palpak ka na kaagad." Hindi na siya pinakinggan pa. Ibinawas sa sahod niya ang halaga ng mga plato. Sa sumunod na araw, inutusan naman siyang maglinis ng stockroom na puno ng alikabok at sirang kahon. Hindi yun bahagi ng kanyang trabaho, pero wala siyang reklamo. Habang inaayos niya ang mga kahon, napansin niyang may mga expired na ingredients na nakatago pa rin sa likod ng estante. Hindi niya kaagad sinabi. Tahimik lang niyang inalis ang mga ito at inayos ng maayos ang mga natitira. Sa kusina, patuloy ang kaguluhan. Madalas ay nagkakagulo sa orders. May mga reklamong bumabalik mula sa dining area. Maalat daw, hilaw, o malamig na ang pagkain. "Bakit parang pumapangit ang quality natin?" Narinig niyang bulong ng isang waiter. Ngunit sa harap ni Chow, walang umaamin ng pagkukulang at pagkakamali. Isang gabi, habang naguhugas siya ng sandamakmak na kaldero, sinadya ni Mark na itapon ng isang bandihadong mga sarsa. Sa loob ng lababo nakakatapos lang niyang linisin. Tumalsik ang mantika sa kanyang uniforme. "Tignan mo, madulas, linisin mo ulit ha," sabay tawa nito. Saglit na napapikit si Arvin. Huminga siya ng malalim. Sa isip niya, hindi ito ang pinakamahirap na kusinang napasukan niya. Mas marami pa siyang naranasan sa buhay. Mas mahaba ang oras, mas matinding pressure. Ngunit iba ang sakit kapag hindi pagod ang kalaban, kung hindi kawalan ng respeto. Sa opisina naman, lalong nababahala si Albert, ang may-ari ng restaurant. Nakakunat ang noo niya habang kausap ang accountant. Bumababa ang repeat customers. May mga negative reviews online. Hindi ganito dati, sabi niya. "May nagsasabing nagbago raw po ang lasa at ang serbisyo," sagot ng accountant. Napabuntong hininga si Albert. Malaki ang tiwala niya sa team niya, lalo na kay Chef Chow. Hindi niya maisip na sa loob mismo ng kusina nagugat ang problema. Samantala, may nakapaskil na announcement si staff board. Isang malaking corporate anniversary event ang gaganapin sa loob ng 3 linggo. Halos 200 bisita ang dadalo. "Dito natin papatunayan na tayo pa rin ang pinakamahusay," mayabang nasabi ni Chow sa meeting. Nagpalakpakan naman ang ilan. Ngunit ramdam ang tensyon. Habang nakikinig si Arvin sa gilid, tahimik siyang nagmamasid. Alam niyang ang ganitong event ang magpapakita kung gaano katatag ang sistema ng isang kusina. At sa nakikita niya, napakarupok nito. Kinagabihan,
Matapos ang duty, nag-iisa siyang nag-ayos ng hugasan. Tahimik niyang pinunasan ang mga mesa at inayos ang mga nakasabit na kawali. Sa salamin ng stainless steel cabinet, nasilayan niya ang kanyang sarili. Isang lalaking mukhang ordinaryo sa paningin ng iba. Ngunit sa loob, naghahanda dahil alam niyang darating ang araw na hindi na siya mananatiling tahimik lamang sa gilid ng kusina. At dumating na nga ang araw na pinakahihintay. Ang corporate anniversary event ng isang malaking kumpanya sa Makati. 200 ang bisitang darating. Karamihan na executives at kilalang personalidad. Maaga pa lang ay ramdam na ang tensyon sa buong restaurant. Maingay ang kusina. Sunod-sunod ang delivery ng mga sariwang seafood, karne, at mga imported na ingredients. Nakapaskil sa whiteboard ang mahaba at detalyadong menu. Appetizer, soup, main course, at pati na rin dessert. Signature dishes ni Chef Jow ang karamihan. "Siguraduhin niyong walang sablay ha," sigaw ni Jow habang nag-iikot. "Isang mali lang, sira ang reputasyon natin." Tahimik lang si Arvin sa kanyang pwesto sa hugasan. Pinagmamasdan niya ang galaw ng bawat isa. Napansin niyang kulang sa malinaw na task delegation. Walang final checking ng mga prep. May ilang sauces na hindi natitikman bago ilagay sa chiller. Bandang 10:00 ng umaga, biglang nagring ang cellphone ni Jow. Ilang minuto siyang nakipag-usap na may malalim na kunot sa noo. Pagbaba niya ng tawag, nag-iba ang aura niya. "Kailangan kong umalis. May emergency sa pamilya namin," mabilis niyang sabi. Nagkatinginan ng mga staff. "Chef, paano po yung event?" tanong ng assistant chef. "Kayo na muna ang bahala dyan. Sundan niyo na lang ang mga recipe," sagot ni Jow bago nagmadaling umalis. Pagkasara ng pinto, tila nawala ng sentro ang kusina. "Ano ang uunahin?" tanong ni Jana. "Hindi pa tapos ang sauce sa main course," sigaw ni Mark. "Nasaan yung plating guide?" dagdag naman ni Pat. Nagsimula ang pagkalito ng lahat. May kulang sa mga ingredients. May maling pagkakaprepare ng karne. May 2 cook na parehong gumagawa ng isang putahe. Habang ang isa namang menu item ay hindi pa nasisimulan. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik lamang si Arvin. Pinunasan niya ang kamay sa apron at tumingin sa prep table kung saan nakahilera ang mga sangkap para sa signature main dish. Sa isang espesyal na beef entry na kilalang restaurant, lumapit siya ng dahan-dahan. Kinuha niya ang karne at sinuri ang hiwa. Masyadong manipis para sa tamang sear. Tahimik niya itong inayos. Ininit ang kawali sa tamang temperatura. Hindi sobra at hindi kulang. Habang abala ang iba sa pagtatalo, sinimulan niyang ihanda ang mise en place. Maayos, organisado, para bang may sariling rhythm ang kanyang bawat galaw. Isa-isa niyang tinikman ang mga sauce. Nagdagdag ng kaunting herbs. Inayos ang consistency. Sanay ang kamay niya. Sigurado ang kilos. Makalipas ang ilang minuto, kumalat sa kusina ang isang mabango at malalim na aroma. May halong butter, herbs, at perfectly seared beef. Saglit na natahimik si Jana. "Anong amoy yun?" bulong niya. "Hindi ganyan ang amoy ng dati sagot ni Mark. Hindi pa nila napapansin na sa gitna ng kanilang pagkataranta, may isang taong mahinaong kinukuha ang kontrol ng sitwasyon. Habang nagsisimulang dumating ang unang batch ng mga bisita sa function room, patuloy sa pagdagsa ang orders para sa plated courses. Sa pintuan ng kusina, biglang pumasok ang assistant chef na galing sa meeting. "At sino ang may sabi na galawin ang main dish?" Galit niyang sigaw nang makita si Arvin sa harapan ng kalan.
Napatigil ang lahat. Nakita nilang lahat na ang dishwasher ang nagluluto. At sa kawali, perpektong nagsisir ang karne na tila gawa ng isang veteranong chef. Hindi pa alam ng lahat na ang susunod na ilang minuto ang siyang magpapabago sa takbo ng restaurant at magbubunyag ng katotohanang hindi nila kailanman inaasahan. "Anong ginagawa mo ha?" Galit na sigaw ng assistant chef habang papalapit kay Arvin. "Dishwasher ka lang. Sino nag-utos sa'yo na pakialaman ng luto?" Napalingon ang lahat. Tumigil ang paghiwa, ang paghahalo, ang pag-aayos ng plato. Nakatutok ang mga mata kay Arvin na kalmadong hawak ang kawali. "Wala pong nag-utos," mahinaon niyang sagot. "Hindi pa po handa ang main course. Mauubos ang oras." "Hindi mo trabaho yan, kaya wala ka ng pakialam dyan," singal ng assistant chef. "Kapag pumalpak yan, ikaw ang mananagot." Hindi sumagot si Arvin. Sa halip, tinikman niya ang sauce gamit ang maliit na kutsara. Sa kamarahang tumango, inayos niya ang apoy. Saka inilagay ang karne sa oven para tapusin ang luto. Sa gilid, nagbubulungan ng mga staff. "Ang kapal ng muka, feeling chef." Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, isa-isang lumalabas ang mga plated dishes mula sa kamay ni Arvin. Malinis ang pagkakaayos, balanse ang kulay, hindi minadali ang presentasyon. Napansin ng mga waiter na mas mabilis umuusad ang linya ng serbisyo. "Uy, ang ganda ng plating," bulong ni Pat. Sa dining area, nagsimula ng ihain ang unang batch ng main course. Ilang sandali pa, may bumalik na waiter sa kusina na may kakaibang ekspresyon. "Ang sarap daw," sabi nito, tila nagtataka. May kiss na nagtanong kung may bago raw ba tayong chef. Hindi pa nakakahinga ang assistant chef nang biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Albert, ang may-ari ng restaurant. Nakasuot siya ng formal suit, ngunit halatang nagmamadali. Nakakunot ang noo niya. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Saglit siyang napahinto. Naamoy niya ang hangin sa kusina. Parang merong bumalik na alaala. Lumapit siya sa stove. Sinusundan ng pinanggalingan ng pamilyar na aroma. Tumigil ang mga mata niya kay Arvin. Nakatayo ito sa harap ng kalan. Tahimik, kontrolado ang kilos. Eksakto ang galaw. Parang may matagal ng relasyon sa apoy at kawali. "Diba, dishwasher ka?" tanong ni Albert. May bahid ng pagtataka. "Opo sir," sagot ni Arvin. Hindi tumitingin ng diretso. Muli niyang naamoy ang sauce. Isang putahe iyon na minsan niyang natikman maraming taon nang nakakalipas. Sa isang barko kung saan inimbitahan siya ng isang mahalagang tao sa buhay niya. Dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong pagkilala. Halos hindi matapos ni Albert ang salita. Tahimik ang kusina. Walang gumagalaw. Walang huminga ng malalim. Ilang segundo ang lumipas na tila napakahaba. Sa wakas, mahina ngunit malinaw ang tinig ni Albert. Kuya Arvin? Ikaw ba yan?" Parang tinamaan ng kidlat ang buong kusina. Nagkatinginan ng mga staff. Si Jana ay napaatras. Si Mark naman ay napaawang ng bibig. Ang assistant chef ay napakurap. "Ang dishwasher? Kapatid ng may-ari?" Bulungan ng mga waiter nang makita nila ang eksaktong eksena. Samantala, hindi naman kaagad sumagot si Arvin. Tinapos muna niya ang paglalagay ng garnish sa huling plato. Sa kanya ibinaba ang sandok at tumingin ng diretso sa nakababatang kapatid. "Oo, Albert," may naon niyang sagot. "Ako nga." Sa sandaling iyon, nabasag hindi lamang ang katahimikan ng kusina, kung hindi ang imahe ng isang matandang dishwasher na ilang linggo nilang minaliit.
Hindi kaagad nakapagsalita si Albert. Nakatitig lang siya kay RV na nakatayo sa harap ng kalan. Suot ang simpleng apron ng dishwasher. May bahid ng sauce ang manggas. Ang dating tahimik na empleyado ay biglang nagkaroon ng ibang presensya. Hindi na tila ordinaryong manggagawa, kung hindi isang taong sanay mamuno. Kuya, bakit? Mahina ngunit puno ng pagkalito ang tanong ni Albert. Sa paligid nila, halos hindi gumagalaw ang mga staff. Si Jana ay namumutla. Si Mark ay napayuko. Ang assistant chef ay tila naghihintay ng paliwanag na hindi niya alam kung paanong tatanggapin. Huminga ng malalim si Arvin bago sumagot. Narinig ko ang patungkol sa pagkalugi ng restaurant mo. May mga supplier na nagkukwento. May dating empleyado ring nakausap ko sa cruise. Sabi nila, bumababa raw ang kalidad. Bumabalik ang mga reklamo. Napakagatlabi si Albert. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin, kuya? Bakit ka nag-apply bilang dishwasher? Dahil kung pumasok ako bilang kuya mo, hindi ko makikita ang totoo. May hinawan niyang sagot. Gusto kong marinig kung paanong magsalita ang mga tao kapag wala ang may-ari. Gusto kong makita kung paanong taratuhin ang pinakamababa sa ranggo. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kusina. Unti-unting nag-angat ng tingin si Arvin sa kanyang mga staff. Walang galit sa kanyang muka, ngunit may bigat ang kanyang mga mata. Hindi pagkain ang unang problema. Patuloy niya. Kung hindi disiplina, respeto at sistema. Binuksan niya ang isang cabinet at inilabas doon ang ilang expired na ingredients na itinabi niya noong nakaraang linggo. May mga ganito sa stockroom. Walang nagche-check. May maling handling ng karne. May wastage din na hindi napapansin. At higit sa lahat, may kultura ng pangmamaliit. Napayuko si Jana. Si Mark ay tila hindi makatingin. Tumikhim ang assistant chef. Maya-maya ay nagpatuloy sa pagsasalita si Arvin. Si Jao ay mahusay magluto. Pero hindi sapat ang galing kung walang pamumuno. Napatingin si Albert sa kuya niya. Parang ngayon lang niya tunay na nakita kung sino ito. Kuya, totoo ba na ikaw ang head chef sa isang international cruise ship? Maingat niyang tanong. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ni Arvin. Oo, 20 taon. Higit 2,000 pasahero bawat biyahe. Iba't ibang lahi. Iba't ibang panlasa. Napasinghap si Pat. Ang taong pinagugas nila ng exhaust filter, head chef pala sa barko. Hindi ko ito ginawa para ipahiya kayong lahat, dagdag ni Arvin. Nakatingin sa mga staff. Ginawa ko ito para iligtas ang pinaghirapan ng kapatid ko at para ipaalala na walang maliit na trabaho pero may maliit na pag-uugali. Tahimik ang buong kusina. Sa labas, tuloy-tuloy ang event. Masigla ang palakpakan ng function room. Walang kaalam-alam ang mga bisita sa pagbabagong nagaganap sa loob. Napahawak si Albert sa noo niya. Unti-unti niyang naunawaan ang dahilan ng pagkalugi. Hindi lang pala ito usapin ng marketing o presyo. Kuya patawad ha. Mahina niyang sabi. Umiling naman si Arvin. Hindi mo kasalanan na magtiwala ka. Pero responsibilidad mo kung paano mong aayusin. Dahan-dahang tumayo si Albert ng tuwid. Tumingin siya sa mga empleyado. Hindi na bilang kaibigan o kabarkada, kung hindi bilang may-ari. At sa mga sandaling iyon, alam ng lahat na may magbabago. Hindi na may babalik ang mga linggong pangapi. Ngunit may harapin silang konsekwensya. Kinabukasan ng engrandeng event, ipinatawag ni Albert ang buong staff para sa isang emergency meeting. Mas maayos na ang kanyang kasuotan kesa sa dati. At hindi na rin pala kaibigan ng kanyang aura pagdating sa pagtatrabaho. Ngayon, seryoso ang kanyang mukha.
Hawak ang ilang dokumento at report. Tahimik ang conference room. Ramdam ang kaba. Sumantala, nasa gilid lamang si Arvin. Wala na ang apron ng dishwasher. Nakasuot na siya ng simpleng chef coat na ibinigay ng kapatid niya noong gabing iyon. Hindi siya nagsasalita. Tagamasid lamang. Naging matagumpay ang event kagabi, panimula ni Albert. Pero hindi dahil sa sistema na meron tayo ngayon. Nagkatinginan ng mga empleyado. Sa loob ng ilang linggo, may naganap na pambubuli, kapabayaan sa kalidad, at kawalan ng respeto sa trabaho at sa kapwa. Isa-isang sinabi ni Albert ang mga insidente. Ang expired na ingredients, maling food handling, reklamo ng customer, at pati ang mga ulat patungkol sa paninigaw at panlalait. Namutla si Jana. Si Mark ay tahimik. Si Pat ay halos hindi makatingin. At higit sa lahat, dagdag ni Albert, ang pagtrato ninyo sa isang empleyado na akala ninyo ay walang kakayahan. Napayuko ang ilan. Pumasok sa silid si Jao. Nakabalik na ito mula sa emergency leave at halatang walang kaalam-alam sa nangyari. Ano to? Tanong niya. Chef Jao, may hinaong sabi ni Albert. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng restaurant na ito. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ako ang head chef dito. Galit na sabi ni Jao. Isang head chef ang inaasahang leader, sagot ni Albert. Hindi tagapanakot, hindi mapangmaliit at hindi mapanglait. Tahimik lang si Arvin. Wala siyang galit sa mata. Tanging lungkot lang. Sunod-sunod na pinatawag ang mga staff na sangkot sa pambubuli. May ilan na umiiyak. May ilan na humingi ng tawad. Sir, hindi na po mauulit. Ngunit mahinawan ang tugon ni Albert. Ang respeto ay hindi hinihingi kapag huli na. Ipinapakita ito araw-araw. Isa-isa silang tinanggal sa trabaho. Mabigat ang hangin sa silid. May mga kahon na impake. May mga paalam na hindi na masyadong pinakinggan. Sa hapon ding iyon, nagsimula ang reorganization. Nag-hire si Albert ng bagong kitchen team. Mas mga bata, mas bukas sa training, mas handang matuto. Sa loob ng ilang linggo, personal na pinamunuan ni Arvin ng kusina. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nanlalait. Kapag merong mali, ipinapakita niya kung papaanong itama. Kapag may pagod, inaayos ang schedule. Unti-unting nagbago ang atmosphere ng kusina. Mas tahimik, pero organisado. May respeto, may malinaw na sistema. Nawala ang takot, napalitan ng disiplina. Dumami ang positibong review online. May mga lumang customer na bumalik. Isang gabi, habang nagsasara ang restaurant, lumapit si Albert kay Arvin. Kuya, salamat ha. Ngumiti si Arvin. Hindi ako nandito para palitan ng mga tao. Nandito ako para itama ang direksyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Albert na hindi lamang negosyo ang hawak niya, kung hindi kultura. At natutunan niya na ang pagkalugi ay hindi nagsisimula sa pera. Ito ay nagsisimula sa pag-uugali. Makalipas ang 3 buwan, ibang-iba na ang anyo ng restaurant. Sa dining area, mas marami ang reservations. May mga bagong corporate clients na bumabalik matapos marinig ang magandang feedback mula sa huling event. Sa online review naman, unti-unting napalitan ng 5 bituin ng dating negatibong reviews. Hindi man kaagad bumalik sa dating taas ang kita, pero malinaw ang direksyon. Paakyat na itong muli. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita sa sales report. Makikita ito sa kusina. Tahimik ngunit maayos ang galaw ng bawat isa. May malinaw na assignment. Bago ilabas ang kahit na anong putahe, financial checking muna. Hindi uso ang sigawan. Hindi uso ang paninisi. Isang bagong dishwasher ang natanggap.
Isang binatang nasa early 20s, tahimik at tila kinakabahan sa unang araw. "Oh, turuan natin siya ha," sabi ng bagong sous chef. Sabay tapik sa balikat ng binata. "Tito, team tayo." Sa gilid ng kusina, nakamasid si Arvin. Nakasuot siya ng malinis na chef coat. Ngunit hindi na siya ang araw-araw na namumuno. Naibalik na niya ang tamang sistema sa kusina. Ang bagong head chef na na-hire ni Albert ay may karanasan na at higit sa lahat, may respeto sa mga kasama. Lumapit si Albert sa kuya niya habang nakatanaw sila sa kusina. "Kuya, sigurado ka na bang babalik ka na sa barko?" tanong niya. Ngumiti si Arvin. "May kontrata ako at naghihintay sa akin yon. Ngayon ay kampante na ako. Alam kong nasa tamang kamay na ito." Sandaling natahimik si Albert. "Hindi ko napansin kaagad." Maamin niyang sabi. "Masyado akong nagtiwala nang hindi nagmamonitor. Naging komportable ako, kuya." "Huwag kang mag-alala, normal lang yan," sagot ni Arvin. "Pero lagi mong tandaan na ang negosyo hindi lang patungkol sa pagkain o kita. Tungkol ito sa mga taong bumubuo nito." Tumingin si Albert sa mga empleyadong abala, ngunit magalang sa isa't isa. May nagtuturo kung papaano ang tamang plating. May nagbibiruan, pero walang nang mamaliit. "Kuya, hindi ko alam kung papaano kitang mababayaran," sabi ni Albert. Umiling lang si Arvin. "Hindi ako nandito para sa bayad. Magkapatid tayo." May bahid ng emosyon sa mga mata ni Albert, ngunit hindi niya ito pinairal. Sa halip, inabot niya ang kamay ng kuya niya, isang tahimik na pasasalamat. Kinabukasan, maagang dumating si Arvin sa restaurant, ngunit hindi na para maghugas ng plato o magluto. Bitbit niya ang lumang backpack na dala niya noong unang araw niya. Habang palabas siya sa kusina, nadaanan niya ang lababo kung saan siya unang tinambakan ng sandamakmak na hugasan. Saglit siyang napahinto. Hindi siya nagtanim ng galit doon. Sa halip, napangiti siya. Dahil doon nagsimula ang pagbabagong hindi lang para sa restaurant, kung hindi para sa mga taong natutong rumispeto. Paglabas niya ng pintuan, nasilayan niya ang umaga ng Makati. Abala, maingay, at puno ng pangarap. Sa loob ng restaurant, may isang bagong dishwasher na maingat na hinugasan ng mga plato, habang may kasamang nagtuturo at hindi naninigaw. At sa paglalakad ni Arvin palayo, alam niyang natapos na ang kanyang misyon, sapagkat sa likod ng hugasan, may mga kwento at kakayahang hindi dapat minamaliit. At minsan, ang taong tahimik sa gilid ang siyang magliligtas sa kabuuan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi natin alam ang buong kakayahan, karanasan, at pinagdaraanan ng isang tao. Ang taong akala natin ay mababa ang posisyon ay maaaring may mas alam pa pala kaysa sa atin at mas may malalim na karanasan. Kahit gaano kasarap ang pagkain o kaganda ang negosyo, kung wala namang respeto sa loob ng organisasyon, unti-unti itong babagsak. Ang pamumuno ay hindi nasusukat sa sigaw o pati na rin sa yabang, kung hindi sa kakayahang bumuo ng maayos na sistema at magandang samahan. Ang kakulangan sa disiplina at magandang asal ang tunay na dahilan ng pagkalugi, hindi lamang ang kakulangan sa talento. Pinili ni Arvin ang magpakumbaba at magsimula sa mababang posisyon para makita ang katotohanan. Sa uli, ang kanyang kababaang loob ang nagdala ng pagbabago sa buong restaurant. Hindi ipinagmalaki ni Arvin ang kanyang posisyon. Mas pinili niyang iligtas ang negosyo ng kapatid sa tahimik na paraan na alam niya. Sino nga bang mag-aakala na ang isang dishwasher ay napakagaling palang magluto, magplano, magdesisyon at humawak ng isang team?
Kaya naman palaging tandaan na huwag mang mamaliit ng iba o manghamak base lamang sa pisikal na itsura o panlabas na kaanyuan. Dahil hindi natin masasabi na may mga katulad nitong pagkakataon na bigla-bigla na lamang dumarating. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!